Gustong angkinin ako ng lahat ng kagalang-galang na babaeng masters. Sinabi ni Senior New Xiaonan mula sa pamilya Xiao ng Huacheng sa hilagang teritoryo. Tubig ang kanyang katangian ng espiritu. Ang bangis ng apoy ay sapat upang sunugin ang lahat ng nilikha ng kahoy. Ito ang prinsipyo ng paglalaban ng mga elemento. Sa mga naririto, sino ang may apoy na espiritu? Lumapit. Sabi ng isang batang lalaki, magkakaroon ba ng praktikal na leksyon para kay Xiaonan? Sumagot ang kanyang kaibigan, tama. Narinig kong nasa antas 5 na si Senior New. Sa huling leksyon, walang naglakas loob na hamunin siya. Dagdag pa ng isa pang bata, makakaharap niya ang Big Snow Eagle. Biglang may isang malaking lalaki ang nagsalita, ako na ang lalaban. Nagulat si Xiaonan. Sigaw ng isang batang lalaki, siya si Senior Aaron Hammer. Sambit ng kaibigan nito, narinig ko ring nasa antas 5 na si Senior Aaron Hammer. Magandang pagkakataon ito para masukat ang pag-unlad ni Xiaonan. Si King Tan, na kunwari igaya ni Liu Tiansheng, naglalakas loob pang pagsabihan siya. Tumingin si Xiaonan kay Senior New. Napangisi si Senior New. Sabi ni Xiaonan, guro pwede po bang huwag na tayong maglaban? Sa isip niya, gusto ko lang sanang tulungan ang batang ito na mapabuti ang kontrol at reflexes niya. Paano nauwi sa ganitong katindihan? Sabi ni Senior New, hindi pwede. Kung iniisip niyang dahil may ugat ng espiritu siya ay pwede na siyang maging mayabang, ituturo ko sa kanyang ilugar ang sarili ngayon. Para sa patas na laban, iaangkop ko ang inyong antas ng kultibasyon. Gagamitin natin ang espiritual na kapangyarihan ni Xiaonan sa ika-4 na antas. Sa isip ni Senior New, ilang araw pa lang ang nakalipas, nasa antas 5 na siya. Nang sumabog ang espiritual na enerhiya ni Xiaonan, ipinahayag ni Senior New, ang espiritual na kapangyarihan sa antas 5 ang magiging pamantayan. Anumang lagpas dito ay hindi na isasama. Hihinto kayo kapag malinaw na ang panalo. Ngayon, magsimula na ang laban. Inilabas ni Senior New ang kanyang kasanayan, pagpigil ng espiritual na kapangyarihan, antas 5. Sumiklab sa lakas si Tichui at nagsabi, kapatid na Xiao, hindi ako magpapapigil. Sa isip niya, kahit pinigil ang kultibasyon ko, malakas pa rin ang aking katawan at may bentahe ako sa elemento. Kahit mas mababa ang kultibasyon, madudurog ko siya parang sisiw. Inilunsad ni Tichui ang kanyang kasanayan, apoy ng espiritu, domineering fist. May nagsabi sa mga tao, agad siyang gumamit ng pambihirang atake. Gulat ng kaibigan niya, tapos na, hindi kakayanin ni Xiaonan ang galaw na yan. Dagdag pa ng isa, ang espiritu ng apoy ay panlaban sa espiritu ng kahoy. Sa isip ni Senior New, kung patuloy na manggugulo si Tichui at gagamit ng pambihirang atake, kahit sa pagsasanay lang, hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan. Habang papalapit na ang suntok ni Tichui kay Xiaonan, sinabi ni Hongchen, hintayin na lang natin at panoorin. Sabi ni Senior New, alinsunod sa utos ng nakatatanda ni. Sa isip niya, dahil inutusan na ng nakatatanda, kahit saan pa mangyari ang kaguluhang ito, may kailangang humarap dito. Habang lumalapit ang kamao ni Tichui kay Xiaonan, inisip ni Tichui, kahit nagkunwari siyang nasa ika-4 na antas, hindi pa rin niya kayang harangin ang suntok kong may apoy. Basta matalo ko siya, sa akin ang lahat ng karangalan at gantimpala. Isang malakas na pagsabog ang nangyari nang magsalpukan ang suntok ni Tichui at si Xiaonan. Ipinahayag ni Tichui, pasensya na, kapatid na Xiao, pero ako'y tunay na malakas. Ikaw na umaasa lang sa swerte, hindi ka maikukumparan. Kalma lang na sumagot si Xiaonan, kapatid Tai. Ito ba ang tinatawag mong apoy na espiritu? Nagulat si Tichui at naisip, nakakapagsalita pa siya. Pinagpag ni Xiaonan ang kanyang damit at nagsabi, mas mahina pa ang suntok mo kaysa sa isang mekanikal na papet. Manipis ang espiritu mong apoy. Tinatawag mong sarili mo na malakas. Maging ang langit na kuneho ay mahihiya para sa'yo. Habang walang pakialam na kinamot ang ilong, lumitaw ang isang paalala mula sa sistema, matinding pinsala, nabawasan ng 150 buto, dagdag na buo sa katatagan. Sunod na paalala, aktibado ang katawan na may likas na laban sa laso ng apoy, labis na pinapababa o tuluyang pinapawi ang pinsala mula sa espiritual na enerhiyang may katangian ng apoy. Sabi ng isang batang lalaki sa mga tao, dati, kahit papaano nakakalaban ang mekanikal na papet pero ngayon, gumagamit na siya ng 5 elementong espiritual na enerhiya. Paano nakakakontra ang espiritu ng tubig sa espiritu ng apoy?
Sabi ni Senior New, imposible. Taliwas ito sa likas na kaayusan. Sabi ni Xiaonan, si Senior Tai Chui at Guro New ay todo bigay sa isang estudyante. Sinadya ba talaga nilang patayin ako? Sa isip niya, kung wala akong baligtad na sumpa, tiyak na wasak na ako. Sigaw ni Tai Chui, kayo paano mo natiis yung suntok na yon nang walang gasgas? Sagot ni Xiaonan, pasensya ka na kung nabigo kita. Habang kumikislap ng berde ang katawan, sinabi niya, ngayon naman ang kontra-atake ko. Humanda ka. Bigla na lamang nawala si Xiaonan. Sa gulat ni Tai Chui, nawala siya. Sa isang iglap, tinamaan siya ni Xiaonan ng suntok sa tiyan. Napahiyaw sa sakit si Tai Chui, napangisi si Xiaonan. Sinundan pa niya ito ng isang mabilis na sipa na nagpalipad kay Tai Chui. Nagulat at nalito ang mga batang lalaki sa paligid. Nakatayo si Xiaonan na panalo habang si Tai Chui ay nakahandusay sa lupa. Sinabi niya, grabe kahit espiritual na kapangyarihang nasa antas siyam, ganito pa rin ang kahihinatnan. Wala pa ring laban. Nagtataka ako kung yung mga tumatawag sa kanya na si Master malapit ng mabulunan Xiao ay nahimatay na. Baka tinitiis lang nila. Sa isip ni Senior New, si Tai Chui ay nasa antas siyam. Nakatunggali ko na siya ng 10 beses, at hindi lahat ng espiritual na mandirigmang nasa antas 5 ay kayang talunin siya ng ganito kadali. Napakadaling tinalo siya ni Xiaonan, posible ba talagang may kakaiba siyang talento? Sa isip ni Xiaonan, buti na lang nakuha ko kahapon ang passive boost mula sa katawan na may laban sa lason ng apoy. Malaki ang naitulong nito sa akin. Habang mariing sinasara ang kamao, tinanong niya, Guro New, sino po ang kasalukuyang tagasanay ni Senior Tai Chui? Ni isa sa mga galaw niya ay hindi tumamay. Siguro, Guro palitan niyo na lang siya. Bulong ni Senior New sa sarili, lintik ang yabang ng batang ito kanina pa Pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, magaling ang ipinakita ni Xiaonan ngayon. Bagaman sa landas ng kultibasyon, ang paglalaban ng mga elemento ay prinsipyo ng di nagbabago mula pa noong sinauna, palaging may mga eksepsyon. Kaya huwag ninyong maliitin ang sarili, at huwag hayaang humina ang inyong diwa sa harap ng malalakas na kalaban. Ang pananatiling malinaw ang puso ng Dao ang tunay na landas. Iyan lang para sa aralin ngayon. Susunod, lahat ng disipulo ay sumama sa akin patungo sa Scripture Pavilion upang pumili ng mga teknik ng kultibasyon. Mula sa di kalayuan, sinabi ni Jin Xiu, nakita niyo ba yon? Parang sinipsip ni Xiaonan ang apoy na espiritu ni Tai Chui kanina. Dagdag ni Hong Chen, hindi ako masyadong pamilyar sa mekanismong pagsipsip ng katangian. Sabi ni Jin Xiu, malamang na may espesyal na uri ng espiritual na katawan si Xiaonan kaya niya yon nagawa. Tumango si Molly, matatag na ang pundasyon ni Xiaonan. Kailangan na lang niya ng karanasan sa labanan. Kapag nasanay pa siya, magiging malinaw ang landas niya. Sabay-sabay na nagsabi sina Hong Chen, Molly, Jin Xiu, at Shan Wuyan, tiyak na kukunin ko si Xiaonan bilang personal na disipulo. Sabi ni Molly, huwag ninyong kalimutan, ang pagsubok sa pagpasok bilang disipulo ay kailangang patas at paligsahan. Dagdag ni Hong Chen, maliban na lang kung diretsong piliin siya, kailangan nating maglaban para makuha ang karapatan na kunin siya bilang disipulo. Tinapos ni Molly, sige. Ayon sa pasya ng mga senior na kapatid na babae, tayo, sabay-sabay na sinabi ni na Hong Chen, Jin Xiu, Shan Wuyan, at Molly ay gagamit ng kanya-kanyang paraan. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.